Amen. So, lumabot po tayo sa mensahe ng Panginoon sa umaga nito. Alam ko po na mayroong mga kapatid na magbabahagi sa akin mamaya tungkol po sa paano tayo nakikita. Tama ba yun? Okay, so alam natin, marami tayong mga binabalanse sa buhay natin. Una yung ating pamilya. Next ay yung ating pananampalataya. Katulad nito, hindi kailangan na pamilya lang o umikot lang ang bunutin natin sa pamilya. Kailangan din natin alalahanin na mayroong Diyos na lumikha sa atin. Next is, siyempre, kailangan natin yung financial o pagkita ng pera. Mahirap nakafocus lang yung sarili natin sa pamilya pero wala tayong makain. Kailangan din natin kumita, kailangan din natin ng ganito mga pagkakataon. Amen? At siyempre yung ating friendship o yung kaibigan. Marami na ba tayo mga kaibigan? Amen? Okay, may goal ba kayo sa mga kaibigan? Ha? Meron ilang kaibigan ba gusto nyo sa loob ng isang buwan? Maganda ito sa sales, di ba? Kailangan at least meron kang 10 bagong kaibigan para mabaginan mo. At panglima, siyempre, kailangan din natin pwedeng pabayaan yung ating kalusugan. Diba? Sabi ni Lord o sa 3 John chapter 2 verse 2, sana ay hinihiling ko na mabuti ang iyong kalagayan sa spiritual at the same time mabuti ang iyong kalagayan ng iyong kalusugan. So, hindi natin pwedeng pabayaan din yung ating physical na katawan dahil ito ay templo ng Banal na Espiritu. Tama po ba? Amen? Amen? So, hindi natin pwedeng abusuhin ang ating katawan. Kaya nga binigyan tayo ng isang araw na pahinga sa loob ng isang linggo. Kasi ayaw ni Lord, ayaw ng Diyos na abusuhin mo, abusuhin natin yung ating katawan, tayo pagkasakit. Matay lang nang wala sa panahon. Dahil po. So, pag-usapan po natin sa umagang ito ay patungkol po sa paglago ng ating bahay-sambahan. Paano ba tayo lalago at paano ba tayo dadami? Okay. At ang text po natin ay 4 na hakbang patungo sa paglago ng ating bahay-sambahan. Sila po ito. Sabi po sa Mateo chapter 28, ito ay patungkol sa pag-discipleship. Sabi rito, sabi na po natin, pumunta ang naging isang kalyakan sa Galilea sa bundok na sinasabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya yung sinagpang nila. Verse 17, nang makita nila si Jesus, siya yung sinagpang nila, subalit manilang sa kanilang nag-aalinlangan. Natural, merong ilang nag-aalinlangan dahil first time na makita nila na merong isang tao na namatay at muling nabuhay. Meron ba kayong encounter naman na namatay siya? Pero nabuhay siya muli. Natural lang na yung ilang mga alagad ay nag-aalinlangan. Pero nawala yung kanilang pag-aalinlangan. Siyempre, makita mo ang ating Panginoong Jesucristo na nabuhay na muli. Ibig sabihin ay siya po ay napagtagumpayan niya ang kamatayan. Amen? So, ang pinakahuling kalaban na kailangan niya pagtagumpayan ay ang kamatayan. At dahil ito, dahil sa nagtagumpay sa kamatayan, ang bawat isa sa atin din ay merong o binigyan ng katagumpayan sa kamatayan. Amen po ba? Amen? Amen. So, tayo po ay pag nawala sa mundong ito, o pag namatay, sabi po ng Biblia, tayo ay matutulog lang. Para ka lang natulog, Ate siya. Pag ginawa ka ni Lord, para ka lang natulog. Siguro tayo ay, kung hindi pa nakilala sa Panginoon,
Natatakot tayo mamatay. Di ba, Ate Edna? Takot natin harapin, lalo tumatanda ka na. Di ba? Takot kong harapin. Pero bilang isang mananampalataya, bilang isang naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo, hindi ka na natatakot mamatay. Tama ba? Hindi na tayo natatakot mamatay. Amen? Amen ba? Sa oras na tayo ay niyaya na ng ating Panginoon, hindi ka na sa langit. Ayun na, hindi ka na magpa-extend. Lord, sasama na ako. Amen? So, ang description, tayo ay namatay, tayo ay matutulog lang. Para ka lang natulog. At verse 18, verse 18 tayo, tama ba? Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. So lahat ng kapangyarihan ay ibinigay sa ating Panginoong Jesucristo. So pwede natin balikan ang lumang tipan, ang patungkol sa mga kautusan. At nakita mo ni Moses ang problema kapag binabasa natin ang Biblia. Nagbabasa ba tayo ng Bible? Amen. Yung iba, ayaw natin basahin, tama ba? Hindi tayo interesado basahin ang Biblia kasi daming utos dyan eh. Tama ba? Tama ba ako? Ikaw sa ba ako? Ay mga puro utos dyan. Huwag kang papatay, huwag kang makakalunya. Ano pa ba? Bigay mo sa Diyos isang araw para sambahin mo siya. Ang Panginoong Diyos lang yung dapat sambahin. Wala nang iba. Huwag kang gagawa ng tributo at mga Diyos-Diyosan. Yung iba ayaw nila. So marami sa panahon ni Moses ay yung kanyang mga kasamahan lagi na lang bumabagsak sa kasalanan. Lagi po, lagi. Pag sinabi ng Panginoong Diyos, huwag kang papatay, makikita mo yung tao na bumabagsak sa kasalanan. Bumabagsak. Walang naging perfecto. Tama ba? Tama po ba? Walang naging perfecto. Kaya yung kahuli-hulihang salita ni Moses sa Deuteronomy chapter 30, ang sabi ni Moses ay kailangan mabago yung ating puso at kalooban. Kailangan nating ma-born again o kailangan maipanganak na muli sa Espiritu. Ang born again po ay hindi siya isang bagong reliyon o hindi siya reliyon. Ang born again ay isang experience kung paano mo maranasan na ikaw ay makipanganak na muli. John chapter 3 verse 3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Maliban na ang tao ay hindi pinganak na muli, hindi siya makakapasok sa kahit ng Diyos. Kailangan tayo yung panganak na muli. Kailangan mabago ang ating puso, ang ating kalooban, at maipanganak tayo sa Espiritu. Yun lang po, wala nang ibang solusyon. Nakita ni Moses na walang ibang solusyon kundi tayo ay baguhin. Dahil hindi natin kayang sundin ang kautusan. Amen po ba? Amen po. Kaya sabi ni Lord Jesus Christ, ang buong kapangyarihan, ibigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Amen. Ito po yung naganapan na sinabi ni Lord Jesus Christ na tayo ay kailangan ipanganak na muli. Sabi niya, ibigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Pumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Gawin ninyong alagad ko o gawin ninyong tagasunod ang lahat ng tao o ang mga tao sa lahat ng bansa. Tayo ba yung mga alagad na? Amen! Kailangan daw tayo ay maging alagad. Ano ba ang definition ng isang alagad? Ang isang alagad ay pag sinabing alagad, ikaw ay tagasunod ni Kristo. Amen? Ibig sabihin, yung kanyang mga salita ay hinahadang mo, inuunawa mo, at sinusunod mo. Bilang tagasunod, tayo ay sa bandang huli, tayo ay nagiging katulad ni Kristo. Tignan mo nga yung iyong katabi. Yung talong,
Katulad na ba siya ni Kristo? Nakikita mo na ba si Kristo sa buhay niya? Wala tayo ibang goal, kundi maging katulad ng ating Panginoong sa Kristo. Amen po ba? So, nung tayo po ay tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, ang ating Panginoon sa Kristo ay pumasok sa ating puso. Amen? Pumasok sa ating isipan yung Kanyang mga salita, dumaloy sa ating puso, at ang ating Panginoong sa Kristo ay nasa buhay natin. Ibig sabihin, hindi naman siya literal na puso. Ibig sabihin ng puso ay ang puso ang sentro ng ating buhay. Ibig sabihin, ang ating Panginoong sa Kristo ay ginagawa nating sentro ng ating buhay. Amen po ba? So, si Lord ay habang simula, maliit pa lang siya sa ating mga puso. Maliit lang yung kanyang ginagalawan. At habang tumatagal, siya ay lumalaki at lumalaki. At hanggang sa tayo ay maging katulad ng ating Panginoon sa Kristo. Amen po ba? Wala tayong ibang goal, kundi maging katulad niya. So yan po ang definition ng pagiging alagad. So humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama. Kailangan daw po ng bautismo. Bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ibig sabihin ay matapos po na tayo mabahagi na ng kanyang salita, kailangan tayo po ay mabautismo sa tubig. Okay, lahat ba tayo nabautismo na sa tubig? Meron pong ginawang survey sa US na nakita po nila na karamihan ng mga Kristiyano na nasabi na sila yung mga nananampalataya na bumabagsak sa kasalanan, na survey po nila na itong mga taong ito ay hindi nabautismuhan sa tubig. Ano ba sabihin ng bautismo sa tubig? No? Ang bautismo sa tubig ay public confession, public profession. Sinasabi mo sa mga tao na si Jesus ang Panginoon mo at sariling tagapagligtas. Amen? Ibig sabihin, kapag kahit na bautismo ka sa tubig, ikaw ay inilubog sa tubig, nangangahulugan na ikaw ay namatay na. At ang iyong paglutang ulit ay nangangahulugan ng iyong muling pagkabuhay. Sabihin, ito yung tanda na tayo ay namatay na at muling nabuhay kasama ng ating Panginoon sa Kristo. Kailangan natin mabautismuhan. Mabautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So yung nangangahulugan din po dito ay yung church membership. Kailangan tayong maging miyembro ng isang lokal na simbahan. Dahil hindi naman po tayo lalago sa ating pananampalataya kung hindi tayo miyembro ng lokal na simbahan. Kailangan tayo mag-commit sa isang bahay sa bahay. Hindi pwedeng palipat-lipat o hindi pwedeng tagautulan tayo ng Sunday. Amen? Amen po ba? Miyembro na ba tayo sa ating bahay sa bahay? Bilang miyembro, meron tayong commitment. So, kailangan tayong maging miyembro, church member. Verse 20. Sabi ito, turuan ninyo sila sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Number 3 ay turuan. So number 1 ay kailangan natin dito yung puntahan ng paghayo. 2 is unang hakbang ay ang pagpunta. Ang paglapit sa mga tao, kailangan natin silang puntahan. O hindi sabi doon sa English ay go. Puntahan ninyo sila. Kung tayo po ay maghihintay lamang ng mga dadalo sa ating bahay sa bahay, hindi po tayo dadami. Kailangan nating puntahan ng mga tao.
is puntahan. 2 is bautismuhan. No? Number 1 is go. Number 2 ay bautismuhan. Ito ay church membership, no? Magiging miyembro ng bahay sa bahay. So, ang unang hakbang ay ang number 2, ang pag-amin ng kasalanan o pagpublikong pagpapahayag ng pananampalataya at pagsali sa pamilya ng iglesia. Ito ba? Ate Rose, nakalagay. 3 is turuan. So, gawin mature, no? Gawin natin silang mature sa pananampalataya. Magkaroon ng kakayahan na mag-ministeryo, mag-ikot, at magkaroon ng kakayahan to multiply. Number 4, bilis yata natin. Magsama ng Diyos. Sabi niya, tinawag tayo, tinisyon niya tayo dahil kasama natin si Kristo sa gawa nito. Tinawag niya ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu kung magawa natin ang kanyang misyon. Kasamahan tayo ng Diyos hanggang sa katapusan ng mundo. Kung ating pong titignan yung ating gawain sa ating bahay-sambahan ay simple lang po. Siguro ay nakikita natin, no, hindi sa dami ng ating mga ginagawa. Marami tayong pinagkakabisihan, no? Busy tayo sa pag-aayos ng mga kortina, busy tayo sa pag-aayos ng blackboard, marami tayong kabisihan sa bahay, sambahan. Pero ito ba yung hinihiling ng Diyos sa atin? Ano sa tingin nyo? Pero ang sabi ng ating Panginoong Diyos, isa lang yung kanyang inuutos sa atin. Ang sabi niya, gawin ninyong alagad ko ang mga tao. Meron na ba tayong binabahagi na ng kanyang salita? Meron na ba tayong mga disciple? Ito ba rin yung meron silang sinishare ng Word of God? Sabi doon, gawin ninyong alagad ko. Hindi po sa dami ng ating mga ginagawa, no? Yung ating mga activities sa bahay-sambahan. Ang tamang gawin lang po ang inautos ng ating Panginoon ay gawin alagad yung mga tao. Wala pong ibang hinihiling ng ating Panginoon Diyos. Meron ka na bang nabahaginan ng salita ng Diyos? Meron na ba tayong nadala sa kanyang paanan? Meron ba tayong tinuturukan? Amen? Amen po ba? Masakit man po ang isipin at pasaysa na po kayo sa aking sasabihin, hindi po mahirap lang po na tayo ay taga-gano lang sa bahay-sambahan. Kung ito po ang ating gagawin, hindi po natin gagawin yung Great Commission na gawing mga alagad, darating po ang panahon, mauubos tayo at mawawala tayo isa-isa hanggang sa hindi na magpatuloy ang bahay sa bahay. Amen? Amen po ba? Ngayon po ang nangyari sa tradisyonal na simbahan, lahat ay inaasa natin sa pastor. Inaasa natin ang evangelism sa pastor. Inaasa natin sa pastor ang lahat ng gawain. Parang tingin natin sa pastor ay super pastor. Lahat nakatingin tayo sa kanya. Pero hindi natin nakikita ano ba ang pinapagawa ng ating Panginoong Diyos sa atin. Ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo, sa lahat ng mananampalataya, ay sabi niya, gawin ninyong alagad ko ang mga tao. Lahat po tayo ay may trabaho. Huwag lang po natin inaasa sa pastor. Ang trabaho po natin ay ibahagi ang kanyang salita. Amen po ba? Amen po ba o aral? Ibahagi po natin ang kanyang salita.
Amen? Naniniwala po tayo ng ating Panginoon sa Kristo ay malapit nang dumating. Maating ba natin na tayo lang yung sasalubong sa Kanya? Paano yung ating pamilya? Paano yung ating mga kaibigan? Nahabaginan na ba natin sila ng salita ng Diyos? Amen? Bahagi po natin sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan. Wala pong ibang, sa akin, walang ibang regalo na tinitreasure ko sa buhay ko, kundi yung nalaman ko na ako ay ligtas. Wala akong ibang pinahalagahan sa buhay ko, kundi nalaman ko ang salita ng Diyos. Amen po ba? Meron po ba kayong ibang pinahalagahan? Meron ba tayong ibang pinahalagahan sa buhay natin? Di ba wala? Kasi alam natin na tayong lahat ay pansamantala lang sa mundo ito. Amen po ba? Tayo po ay nabubuhay, no? Kaya nga po, kailangan tayo ay mabuhay sa pananampalataya because we live in an uncertainty. Nabubuhay tayo sa isang walang katiyakan. Hindi natin alam kung buhay pa tayo mamaya, may hininga pa tayo mamaya. Hindi natin alam pag natulog tayo, mag-iisip pa tayo bukas ng umaga. Amen po ba? Yeah. Walang katiyakan. Hindi mo pwedeng sabihin na may hininga ka pa mamaya. Kung mag-iisip ka pa bukas. Pero dapat ang pinaka-importante sa buhay mo, tinanggap mo na ba siya sa iyong puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas? Yeah. Amen po ba? Sumasampalataya ka na ba sa Kanya? Ikaw ay pinatawad na sa iyong mga kasalanan. Alam natin na tayo, pag tayo nawala sa mundo ito, ay alam natin tayo ay makakasama sa piling ng ating Panginoon Diyos. Amen? Amen po ba? Wala akong nakikita ibang mahalaga kundi ang kilala mo si Kristo. Yumaman ka man, dumami man ng iyong mga kotse, bahay, ari-arian, kung hindi mo naman kilala si Kristo, paano kung kunin ka na kunin tayo ng ating Panginoon? Saan mo ilalagay ang iyong mga kayamanan? Amen? Ang pinakamahalaga sa buhay natin ay alam natin na tayo ay kung mawawala sa mundong ito, ay mayroon tayong buhay na walang hanggan. Tayo ay humarap sa Kanya at sinabi natin, Lord, tawarin mo ako sa akin. Amen po ba? Alam ko na ikaw ay namatay sa krus at ginayaran mo ang aking mga kasalanan at ako ay nananampalataya. Binibigay ko sa iyo ang aking buhay. Naniniwala ako kung ako'y mawawala sa mundo ito, mga kasama mo ako sa iyo na akin. Amen po ba? Amen. Lahat tayo ay mamamatay. Alam niyo ba ang pagkamatay ay isang regalo o biyaya? Ang mahirap po kung tayo ay nabubuhay sa mundo ito forever. Gusto niyo ba forever? Habang buhay, nabubuhay ka, sabihin na natin yung pinakamatandang nabuhay ay 900 plus years old, no? Yung last Bible. O halos 1,000 years old. Papayag ka ba na mabuhay ka sa mundong ito forever? Na may sakit, karamdaman, maraming problema sa buhay. Papayag ba kayo na ganito? Ganito lang yung buhay natin sa mundong ito. Diba? Pero mapalad tayo sapagkat isang araw, tayo ay mawawala sa mundong ito at tayo ay pansamantala sa mundong ito. At isang araw ay makakaharap natin ang ating Panginoong Diyos. Naniniwala ba tayo doon? Amen? Makakaharap natin siya. At makikita mo siya face to face. Makikita mo ang ating Panginoong Diyos ng harapan. Sasabihin mo sa Panginoon, Lord, napakagwapo mo pala. Amen? Napakasarap pala ikaw ay makasama. So, ang ating buhay sa mundo ay pansamantala lamang. So, mapala tayo dahil
Siguro si Lord Jesus Christ, hindi na rin siya nagkakaroon ng mahabang buhay. 33 years old lang siya nung namatay, no? At muling nabuhay. Diba? Ibig sabihin ay gusto rin natin ng mahabang buhay, pero kung mabubuhay tayo ng may sakit at karamdaman, di ba? So, hindi na natin na Lord, kung ano mo lang. And masarap na makasama ka sa buhay mo. Okay, so hindi po sa dami ng ating mga ginagawa, kundi tama ba yung ating mga ginagawa? At isa lang po yung binibigay sa atin. Go and make disciples. Sino ba rito yung may nadadala sa Panginoon? Meron na ba kayong nadala kay Lord? Meron na ba tayong nadala? Meron na ba tayong naakay? Meron tayong reward. Meron tayong reward sa amin. So yun po, kailangan natin gawing alagad. So isang alagad po ay nag-aaral sa sunod at naging katulad ni Kristo. So, building His church, sa pagtatayo ng kanyang bahay sa bahan, we need to make disciples. Kailangan natin nang gumawa ng mga disipulo. Amen po ba? Amen. Pagharap natin sa ating Panginoong Diyos, hindi niya tatanong na marami ka na bang kotse, bakit ka na ba? Ang tatanong ng ating Panginoon, nagawa mo ba yung inuulos ko sa iyo? Na ikaw ay magbahagi ng salita ng Diyos. Go and make disciples. Amen? Amen po. Kung natin iasa sa pastor ang lahat ng gawain, minsan sinisisi pa natin yung ating pastor. Bakit lagi na lang kami kukonti? Pero dapat po ay makita natin na kailangan na tayo ay kumilos ng gawing alagad. Yung mga tao, magmangaging ang kanyang salita. So po ay nagutos na dahil dapat talumpayan niya ang kasalanan at kamatayan. So gawin ang mga alagad. So kung hindi tayo magpapahagi ng kanyang mga salita, wala pong magiging disipulo. Hindi natin ibabahagi ang kanyang salita, wala pong magiging disipulo. At sa araw ay mawawala po itong ating bahay sa bahay. Amen? Amen po? Kailangan natin mag-share. Kailangan natin puntaan ang ating mga kaibigan, kapitbahay. Ibahagi natin sa kanila ang salita ng Diyos. Malapit na pong dumating ang Panginoon. Malapit na. Nandiyan na nga po siya sa pintuan. Malapit na po. Amen? So, hilingin natin na gamitin tayo ng Diyos sa pag-aani. No? Sabi ng Panginoon ay nandiyan na yung anihan. Sa panahon ng anihan ay gumagamit siya ng karit. Alam niyo yung karit? Karit, alam niyo? Yung pagganon. Diba? Pag inog na yung mga bunga, ginagamit yung karit para anihin yung mga iba sa palay, diba? Karit ang ginagamit. So, sabihin, bilang mananampalataya, tayo ay ginagamit ng Diyos bilang karit. So, sabihin, kailangan lang natin ibahagi yung salita ng Diyos. Kung tayo matakot, bahagi natin ang mabuting balita ng Diyos. Ibahagi natin ang salita ng Diyos. Sumanggap man siya o hindi, maniwala man siya o hindi, wala tayong hindi tayo wala tayong pananagutan sa mga bagay na yun. Kailangan tayo ibahagi lang natin ang Panginoon. At si Lord naman ang nag-aani. Yung mga anghel ang nag-aani at tayo ay ginagamit niya bilang karit o bilang sandata sa
pag-aani. No? History mo. So, number 1, tayo ay dapat na humayo, puntahan. So, next is kailangan natin i-one-on-one yung ating mga kaibigan. Kailangan natin ibahagi ang salita ng Diyos. Marami ba kayo kaibigan? Ano ba tayo mga kaibigan? Kailangan natin i-one-on-one at kailangan tayong magpadami pa ng ating mga small group. Mga life group natin. So, meron tayong small group sa Santo Angel. Meron tayong small group sa San Jose. Meron tayong small group sa Sim Insurance. Ano ba? Meron tayong small group sa Santa Filomena. Kailangan ng ating mga small group na ito ay ating pinapalakas at kailangan pa rin tayo magpadami ng ating mga small group. Provide an environment of work to everyone. Kailangan tayo magtayo ng mga small group at kailangan tayo ay matutong humawak ng mga small group. Miyembro ba tayo ng mga small group? Tayo ba miyembro ng mga small group? Okay? So hindi natin masyadong mararamdaman yung paglagong spiritual kapag hindi tayo miyembro ng small group. Dapat yung ating mga Bible study, home Bible study, tayo ay kasama at tayo ay nag-aspire na rin mag-lead ng mga Bible study. Amen ba? Amen ba? Hallelujah. Bakit mukhang malungkot yung bawat isa? Bakit tayo malungkot? Kasi siguro ay sa tingin ko ay masyado nga tayong maraming pinagkakapisihan. Busy tayo sa napakaraming bagay, no? Sa bahay-sambahan. Pero nakakalimutan natin yung utos. Sabi dito ay gawin ninyo talagang tulong ng mga tao. Wala sa ibang hindi ibahagi ang kanyang mga salita. So puntahan natin sila. No? So hindi nangangulugan po na naibahagi natin yung kanyang mga salita o na-evangelize natin yung mga tao, tapos na. No? Hindi po natatapos doon. No? Kasi kung naibahagi lang natin sa kanila yung salita ng Diyos, wala namang pagbabago yung buhay, no? Namumuhay pa rin sa kasalanan, no? Hindi lumalago ang buhay spiritual, no? Wala po yung lahat ng bagay na ito. So, kailangan natin is bautismuhan. No? Kailangan natin dalhin sa bahay-sambahan, kailangan natin ng church membership. No? Kailangan po na tayo ay maging miyembro sa bahay-sambahan. So, bautismo is a public confession, no? Church membership. Kailangan din natin mag-enroll sa mga ministry at mag-enter into leadership. Meron ba tayong mga ministry? Ha? So, kailangan po natin pumasok sa ministeryo. Okay? Meron tayo mga ministry natin dyan. Music ministry. Ano po? Evangelism. Prayer and gospel. Prayer and fasting. Ushering, finance, ministry. Ano pa po? Ano pa ba? Media arts. Okay. So yung ating ministry, kailangan nating i-multiply yung ating sarili. Amen? So kung tayo ay sa music, kailangan meron kang tinuturuan,
sa music. Yan. So yung invitation na sumama na kayo sa music ministry, siguro kailangan nating baliktarin. Yung music ministry, kayo na pumunta sa mga members para sabihan sila na sila ay sumama sa ministry. Amen po ba? Tama ba? Yung prayer ministry, prayer head ng ministry o prayer group ministry, kailangan kayo na po ang mag-approach sa mga kapatiran na sumali sila sa inyong ministry. Amen po ba? Amen. Kailangan po nating iparamihin yung ating sarili. So kung pastor ka, dapat ay tinutintay mo ay pastor din. Dapat ang tinuturuan mo ay magiging pastor din. So kung sa music ka, dapat ang tinuturuan mo ay sa music din. Tama ba? So kailangan paramihin natin yung ating sarili. So kung sa finance ka, dapat meron ka ng inaay. Meron ka nang nakita na papalit sa'yo sa finance ministry. Kasi kung hindi ka magtuturo, hindi ka mag-disciple sa finance ministry, habang buhay ka siya sa finance ministry. Sabihin mo, parang tagal ko na yata ako sa finance. Sabihin mo, tagal ko na yata sa music ministry. Ilang taon na ako sa music ministry. Ang problema ay kaya ikaw laging nandyan at napakatagal mo dyan, wala kang tinuturo ang papalit sa'yo. Amen ba? O aray po ba? Aray. Amen. Kailangan meron tayong turuan. Amen? Kung tayo po ay napakatagal nating pastor sa lugar na ito, kailangan tayong merong turuan na papalit sa atin. Amen? Amen po ba? Siguro kahit tagaupo. Kahit tagaupo, meron lang. Pakisama lang din ng tagaupo rin. Hallelujah. So, kailangan tayong magkaroon ng ministeryo o gawain. So, we must enter into leadership. Okay. Siguro iniisip natin, ano ba yung kahulugan ng buhay natin? Tayo po ay mga Levita o mga saserdote. Kung titignan niyo po ang lumang tipan, ang mga Levita ay hindi sila binigyan ng lupa na o ari-arian nung kanila ay nasakop yung promised land. Yung mga Levita ay saserdote, binigyan lang sila ng natitirhan. Binigyan lang sila ng matitirhan. Binigyan lang sila ng para sa kanilang kabubuhay. Kasi ang trabaho nila ay ang templo ng Diyos. Alam niyo po ba, wala naman tayong ibang gawain kundi yung templo ng ating Panginoon Diyos. Pagdating sa langit, yun lang naman ang gagawin natin. Amen? Magsisilbi tayo sa templo ng Panginoon Diyos. Amen? So yung ating buhay ay nakatalaga na sa Kanya. Naunawan niyo kung bakit sabihin? Amen? Amen? Hindi tayo pinatukulang ng Panginoon sa ating pangangailangan dahil meron ng Diyos na mangyari sa buhay ng bawat sa atin. Number 3, kailangan turuan. Number 1, humayo. 2, bautismuhan. 3, turuan. Turuan mag-mature, yung mga mananampalataya, able to minister and empower to multiply. So, bawat membro ay dapat na nagtuturo. May tinuturuan, o tayo ay tinuturuan at meron din tayong tinuturuan. Meron ba nagtuturo sa atin? Ilan pa naman meron, di ba? Amen? Meron nagtuturo sa atin. Pero, meron na ba tayong tinuturuan? Amen po
ba? Concerned ba tayo sa ating bahay sa bahay? Okay. Dapat ay meron tayong nakaakay sa Panginoon. Kung ibibigay lang natin yung responsibilidad sa evangelism, leader ng evangelism, nag-iisa lang siya, di ba? Isa-isa, pwede siya makapagdala. Pero kung tayo, lahat magdadala, na tayo may ini-invite, na tayo may inaakay sa Panginoon, ilan ba tayo ngayon? Sabihin natin 50. Tama ba? Sabihin natin 50. Next week, kung meron tayong dalaman lang ng tig-isa, sa isang linggo, 100 na tayo. Ako niya ba ibig sabihin? Amen po ba? Maawa naman po tayo sa ating pastor. Maawa naman po tayo sa head ng evangelism. Huwag po natin iaasa sa kanila ang lahat ng trabaho. Amen po. Hindi ko po kayo sinisermonan, pero ito po ay nakalagay sa salita ng Diyos. Pumayo kayo, gawin ninyo alagad ang mga tao. Sabihin, meron tayong responsibilidad, merong utos na iniatak sa atin ng ating Panginoong Kristo na umayo at ipahayag ang kanyang mga salita. Gawin alagad ang mga tao. Amen po ba? Awa naman po tayo sa ating pastor. Payat na. Halos yung kanyang buong lakas, buong kalipan, lahat ibinigay niya na para sa bahay. Pero kung wala tayong gagawin, hindi tayo magiging, wala pong mangyayari. Kailangan po na tayo ay gumawa at umilas. Meron namang pangako ang Diyos na tayo ay sasamahan. So, empowering by giving the Holy Spirit. So, pinilisten niyo na tayo dahil kasama natin ang ating Panginoon. Sabi niya, turuan niyo silang sumunod sa lahat ng tinuturo sa inyo. Tandaan ninyong lagi ninyong akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. So, tayo ay laging sasamahan ng Panginoon. Sinabi ni Jesus, tahan ng tao sa lahat ng bansa, kasama tayo lagi ng Diyos sa katapusan ng mundo. Kasamahan tayo lagi sa katapusan ng mundo. Amen? Siguro yung term, kasi pag sinabi natin katapusan ng mundo, medyo natatakot tayo, di ba? Kasi, di ba, may takot. Akala natin, tututok tayo mga bulkan, magkakaroon ng kalamidad at lulubog tayo. Diba? Hindi natin isipin yung katapusan ng mundo. Isipin lang natin yung katapusan ng bawat panahon. Amen po ba? Ngayon ay panahon ng biyaya o grasya ng Panginoon. So meron pong katapusan ng biyaya o grasya ng Panginoon. Kailangan po natin kumilos. Amen? Tayo ay sasamahan niya hanggang sa katapusan ng sa mundo. Hallelujah. Amen po ba? Naasahan po ba natin? Next Sunday, dalo na tayo. Amen? I-share tayo ng salita ng Diyos. Ginagawa po natin ito, hindi dahil sa kapakanan ni naman, ginagawa po natin ito dahil po ito ay utos ng Panginoon sa Kristo. Umayo kayo, gawin ninyo talaga ang mga tao. So, kahit po natin sila mahalin at ilagay sa bawat ministry at parami po tayo ng ating mga sarili. Tayo po ay finance ministry, mag-ay ka na dyan kung sino papalit sa iyo. Kasi kung hindi ka magtuturo at hindi mo babagi ang
Ang finance, walang papalit sa'yo. Abutin ka na ng 10, 2 taon, nasa finance ka. Okay, palapakan natin ang Panginoon at tayo po kayo. At umawin po tayo sa